Good afternoon mga katanim. Nandito tayo ngayon sa taniman ng sili. Ang application nito, yung ano nito mga katanim, method nito is drip fertigation. So pinagdi-drip natin dito ay tubig pa lang as per ano dito owner, no? Dito sa sili, paano nga ba ang magandang proseso mga katanim? Hindi natin sinasabi na tama yung proseso kasi meron tayong conventional farming. Katulad dito, conventional method, hinahayaan lang. Okay? Ano nga ba magandang proseso na masabi natin na maging advanced, okay? Maging sabihin natin na into modern applications, no? In modern way. Paano nga ba? Based doon sa mga seminars na na-attendan ko, no? Nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar. Ayan. Kasama na dito yung fertilization, no? So dito, gagamitin natin yung KISS Nutrient Solution with Iron. Paano nga bang easy? No? Ito yung gusto ko ituro sa inyo. Paano nga bang proper management? Ayan, no? So, mag-focus tayo. Para-paras lang naman ang applications dito mga katanim. Sa sili, cucumber, yung ating cherry tomato, para-paras lang ang addressing. Pero kailangan mo lang dito yung tamang pag-alaga. Yung masusing pag-aalaga, no? Kasama yung pruning, yung trimming, no? Ayan, marami. Okay. So, iisa-isahin natin. Ilalapit ko lang yung camera dito para ma-discuss ko mabuti. Okay? So, okay ba yun mga katanim? So, bago yan, pakishare ng video mga katanim. I-share nyo itong video para lahat matuto. Okay? So, yan. Tara, umpisahan natin. At para magkaroon tayo ng discussion about sa sili, mag-join kayo doon sa Katanim Modern Agriculture. Yan po ay Facebook group. Welcome po ang lahat doon. Love yan. So, umpisahan natin dito sa sili. Drip fertigation. Okay, kung gusto niyo naman manual, pwede naman. No? Pwede naman. Tuturo natin. Okay? Gayahin niyo lang yung potted plants, then didiligan. No? Didiligan ng KISS Nutrient Solution. Manual. Kumbaga ito naka-drip lang ito para may pump. No? Walang manual labor. Hindi intensive ang labor dito. Pero kung ito kasi marami, malayo, malawak. No? Pero open field. No? Kung gusto niyo sa loob ng greenhouse, magtatanim ka ng tatlong pwede sa paso, pwede sa box ng mega packaging, no, yung aking Dutch bucket, pwede yon. Didiligan, pupunuin niyo ng kokopit, hindi tubig mga katanim ha. Kokopit, pupunuin niyo at doon niyo itatanim yung fruit bearing. Ang mga seeds available sa Katanim Store, meron tayong masilya, may bachata, sa cucumber naman may aikido at saka single. Okay? So isa-isa ulitin ko ha, Katanim Store, Shopee or Lazada. Okay? Bachata, masilya, black pepper yon, capsicum ika nga. Okay? Then meron tayong single, meron aikido. Yung single is the cucumber, aikido Japanese cucumber. Pero may bago ngayon, yung all fit. Ano nga ba yung all fit? All fit, maliit yun, maliit. All fit. Ano ba? All fit ha. Okay, now so cucumber yun ha. Pero soon tuturo din natin yung kasi meron Solarino sa Katanim Store. Tuturo din natin yung Aruro. Okay? Ngayon, previous yung Aruro natin. Pag bumili ka ng pH down at saka Katanim iron chelate. Okay? So ituro natin to, no? Turo natin applications. Ilapit ko yung camera para makita nyo mismo. Love yan mga katanim. So nakikita nyo itong puno na to mga katanim. Ito muna na isang puno. Okay, meron tayong sili na tinatawag na conical. Ano nga ba yung conical? Meron tayong siling green, may siling atsal na tinatawag, especially sa Mindanao, no? Doon kay shoutout kay Katanim Alan Aquino na nagtatanim kami ng medyo ano lang naman yun, 14 hectares na conical na sili, no? So, paano nga ba ang tinuro ko doon? Based kahit siling haba, okay, siling haba, yung siling green, paano nga bang pag-aalaga na maganda para yung longer na na mapapakinabangan. Okay. Sa unang katanim, upon transplant, ito late na to ngayon ko lang to nakita no? Upon transplant mga katanim, dapat 2.0 ang easy mo. Equal amount ng A and B ng KISS. Okay? Kasama din yung iron. Okay? Para anong tulong ng iron? Para tumaba ang stem. Kasi without di mo mapataba, pag hindi tumaba ang stem, anong aasahan mong bunga? At mabilis mapunit yung mga sanga.
Okay, yung mga sanga nito. Okay. Kapag sili, mga katanim, tabasin lahat ito. Na side shoot. Ito yung side shoot na sinasabi, oh. Yan. Para isang puno. Huwag yung panghinayangan to. Na dadami ang sanga. Hindi. Kasi hindi na magpo-focus yung energy paakyat. Kailangan ang energy mag-focus paakyat. So dapat lahat ng baba alisin. Kailangan gawin yung skinny. Yan. Wala itong mga ano to, panghalo to sa tinola, pwede nyo ihalo na yung tinola. Magmasilya bachata, kahit anong sili, ganito. Sa baba pa lang ha, wala pa tayo sa split. Sa pinag-uusapan yung split na to, yung Y. Yan. Oo. Pag ito, sa sili may splits. Pero sa mga jowa nyo, walang split. Okay? O yan, okay? So ito muna. Tatabasin nyo to. Be sure na malinis ang kamay nyo dito ha. Okay. Now, nakita nyo na, naging malinis. Ito na yung split. Tanggalin ko na to para makita nyo na tuluyan. Ito na ang split Y. Sa first Y, kapag conical ang tanim nyo, kaya siling haba, siling atsal, no? Kung sa Rex 1 meron kasing bilyesa, okay, bilyesa, di ba? Di ko kabisado pa yung mga conical ni Rex 1 eh. Wala pa kasi dito sa Pilipinas yan. Ito, na mga bunga na to, wag nyong papatagalin, tanggalin nyo agad to. Bakit? Bata pa lang siya, pinapabunga nyo na. Anong ma-expect yung bunga dito? No? Huwag kayong panghinayangan na, ay, yes, may bunga na. Hindi ganon. Okay? First Y pa lang, namumunga na siya. Kumbaga, nagdadalaga pa lang, nabuntis na. Parang nanay din yan. Ano ma-expect mo na bata? Di ba? Kung ganyan pa lang kapayat, buntis na. Okay, itong bunga, alis yan. Ito dahon, alis. Okay, so malinis na siya. Lahat ng splits, pababa. Lahat ng from the splits dito ng Y na yan, pababa. Alisin. Ngayon, kung masilya bachata, mga katanim, masilya bachata, ito lang ititira mo. Na dalawa na to. Tatalian mo na yan. Magkakaroon ka na dito ng trellis pataas. No? Pipili ka ng stem. Pipili ka ng main stem, doon ka na magpapabunga. Sa taas. Pero, dahil sa pinokus mo to ganito, ang easy mo dito 2.0, hindi ka pwede magtaas kaagad in just 2 days. Pwede ka magtaas, based sa experience ko pwede ka magtaas sa loob ng 3 araw. For example, ngayon, upon transplant 2.0. So matagal ka pa bago magkaroon ng bulaklak. Upon flowering, pwede ka mag 2.2. Easy. Katanim, tandaan yung easy mo dapat mas ika-count yung water easy nyo. Pinag-usapan natin easy. So dapat alam nyo kung ppm ang gamit nyo, alam nyo kung paano i-multiply sa 700 yung sinasabi kong 2.0 easy dito. Okay? So ngayon, conical ang tanim natin. Second split ito, second Y. Wala ka pa dyan papabungahin. Alisin mo pa to. Based ito sa experience ko Yan. Ito inaalis ko pa second Y. Bakit? Para yung roots mag-develop na mag-redevelop. The more na marami siyang roots sa ilalim, mas marami siyang ibubunga. Okay? Yan. Takwa. First Y ito. Second Y ito. Inalis ko yung bunga, inalis ko yung bulaklak. Ito na ang third Y. Ito na. Nag-Y ulit siya, nag-Y. Diyan ko na siya aasahan magbunga. Kaya dito mga katanim, dahil late ng fertilization, paano ko nasabi yung late? Payat. Payat ang puno. Dapat ito nakakiss na to. Okay, nakakiss na at saka may iron na para tumaba. From the time dapat to nung nandun pa to sa seedling, naka 1.2 easy hanggang 1.6. Upon transplant, 2.0. Okay? Upon transplant, 2.0 easy. Bakit? Kailangan umugat na siya. Ma-stress na siya. So, the more na na-stress siya, uugat siya. Pero, hindi mo siya papabungahin. ASAP, no? As soon as possible, tanggalin lahat ang bunga, tanggalin ang side shoot para mag-focus ang energy niya sa taas at saka sa roots. Okay? Now, balikan natin, ulitin ko, ito yung second Y. First Y, second Y. Again, conical tayo Iba to sa masilya at bachata. Ang masilya bachata, diretso na to, na second Y. Itong dalawang Y na to, diretso na pataas. Wala nang iba. Dito dahil conical to, siling haba, siling green, siling atsal, second Y, aalisin pa lang to. Okay? Aalisin ulit. Sa third Y, saka mo siya ipapatuloy. Okay ba mga katanim? Nakuha ba? Ganyan dapat.
So, ano gagawin dito sa mga dahon na to? Pang tinola. Okay? Nakuha ba?